Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, sino sisima? Face to face, sino ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo ang face to face. Iba yung umaga natin today! Yes! Mga kiharapan, paramdam naman ang good vibes! Mapatagulan o tag-init all year round ang pag-aayos natin sa mga on the rocks na relasyon at kasama every step ang Team Pula! Tumpak! Ganun! Dahil whether we like it or not, we love it! O, di ba? Ang gulo ko. Pero masaya ako. Kaya masaya kapag bati-bati lang at walang nag-aaway. Yung attitude na yan sa tropang bawal ang awkwardness, Team Puti ang susolve dyan. Di ba, Team Puti? Puti! 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 Kaya pasok mga suki! Ito ang nag-iisang... Face to face, harapan! Ang totally hindi nagsasawang makinig at tumalak kapag kailangan ng ating harapang tagapayo. Deadma sa maliit at misunderstandings, move on, move forward kung kinakailangan. Payo mula sa ating mental health expert, Dr. Camille Garcia. Sabi nga ng kasabihan, actions speak louder than words. Yan po ang pagmamahal ng isang maginoo. Kaya naman pakinggan ang advice ng ating love guru, Dr. Love, Brother June Banal. Kung saan ka masaya, sige lang. Basta huwag pasaway sa batas. Makinig ka sa aming legal expert, Attorney Lorna Kapunan. Kapag siya na ang nagsalita, talagang makikinig ka with full attention. Eto na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Bakit ano ako feeling left out? Nag-uusap ba kayo? Yes. Nag-uusap na kayo ngayon? Yes po. Kasi yung naggawa ng sasakyan niya kanina, kaya Opo. mekaniko pala ako. Mekaniko ang dating? Opo. Mga keharapan sa ating trio tagapayo, maayong adlaw, mga keharapan, ating Bisaya, at sa lahat ng mga Pinoy saan ka man sa mundo. Welcome to our problems. Ayun, okay, hindi ba? Pero di bali na lang, kasi ganun talaga ang problema. Parating nandyan, di ba? Tama ba? Di bali na lang. Kaya natin yan, oo. Hindi ko naman alam na DI din pala tong floor din natin. Multitasking? Marunong. O, Very, very talented. At nakita ko na kung sino pa ang talented. Tingin nyo ba, nasa Team Pula? Ayaw nila sa Team Puti! Congratulations! Dito ba ba? Alam mo, Ryle, palagay ko nakyutan ka lang eh. Maliban doon, Nakita nakita ka ko na nag-effort naman po siya. Effort. Oo, kita mo. Talagang lalaki hindi mo mapagkatiwalaan talaga. Oo.
Okay. Lumabas bigla dimples mo. Hindi ko alam, may dimples ka pala. Meron, tinatago ko lang po for special occasion. Ganun pala yun. Pagka tinutukso, lumalabas ang dimples ni Ryan. Okay. Kill them with kindness. Yan ang motto ng ating nagrereklamo na si Burnok. Itong si Burnok, yan ang nagrereklamo. Pero kahit sukdulan ng kanyang kabaitan, ay malapit na daw siyang masagad sa kababatang panay. Pagbuburaot na nga sa tinda, nagawa pang siraan at sirain ang panindang balot at penoy. Yan ang kwento ng balot ni Burnok, Bao. Balot! Balot kayo dyan! Iyan ang paninda ni Burnok na pampatibay ng tuhod. Pero balot niya ay basag daw. Kasi bumili ng balot si Gian. Yun nga, basag daw. Gusto niya ibalik. Sabi ko nga, ang mahal niya yan. Tapos, 25 basag pa. Paring Bornok, kumpare tayo pre. Binenta mo ako ng basag na balot. Nang dahil lang doon pre, mag-aaway tayo. To the rescue naman ang nanay ni Burnok. Imposible daw ito. Si Burnok, paano kaya dedepensa o tuluyang masisira na sa kanyang pagtitinda? Hindi pata sa kanyang kapalaran pero naghahanap buhay naman siya ng marangal. Sana lang daw wag namang sirain at siraan ang negosyo na kanyang pinaghihirapan. Burnok, humarap ka na. Hello, Burnok! Opo, ma'am. So, nagtitinda ka ng balot penoy. Saan ka nagtitinda? Sa bahay lang po, ma'am. Bahay lang. Opo. Kasi yung iba talagang dala-dala yun, ano, sa mga kotse-kotse. So, sa bahay, Opo. meron kang pwesto o alam na ng tao nakakatok sila? Tinatawagan lang po, online lang po. Ganun? Totoo ba? Opo, ma'am. O, malakas naman ang benta mo? Nakakaubos po ako ng 6 na tray. Nang? 6 na tray po. 6 na tray. Wow! O, so anong problema, Burnok? Ayun po, sinasiraan po ako ng kumpare ko po sa balot po. Okay. Pagsira sa akin, Kumpare mo pa naman. kumpare ko po. Okay. Anong sinasabi? Pangit daw po ang balot ko. Sabi ko, pangit balot ko. Ba't mo ako sisiraan na ganito? O bakit? Ano ang motibo na sinisiraan ka niya? Nasira po yung balot. Oh. Pero po, yung balot ko po, bagong bili po sa palengke. Okay. Kaya dun siya nagre-reklamo. Sabi niya, sira. Sira po. Hindi ba siya naman ang bibili sa'yo? O dinideliver mo? Nideliver po sa kanya. Sa kanya. Opo, Kasi ma'am. malapit lang sa inyo. Opo, ma'am. O kumpare mo pa, sabi mo, di ba? So, nagre-reklamo bakit sira. Opo, ma'am. Anong pag sinabong sira? Merong lamat Yung o nag-crack na po siya, nag-crash? opo. Ayun, baka naman sa delivery, hindi ba sa Hindi delivery? po, bumbo po yung ano niya, balot eh. Okay, sino nag-deliver? Ako po. Ikaw. Ipakita nga natin, Ryle, at ipagmalaki natin ang ating pagka-high-tech dito sa programang ito. Wow! Iba lang face-to-face, Ate May Corinne. gulong! Wow! Level up! Ang ganda po, Ate Coring. Alam niyo po kasi yung Global Tech, tuwan-tuwa sila sa atin na may mga nag-aaway na malalata sa ending bati-bati. So, nagregalo sila sa atin ng monitor. Talaga naman! Nakikita natin dito ngayon sa ating high-tech na gadget ang ebidensya kung gaano kaliit lamang ang kanyang pwesto. Meron siyang chicharon, balot, penoy, pero maliit lang ito, nakalagay lang sa styrofoam. Opo, ma'am. Okay, ayun. Nakakatuwa ang mga tao na nagtsatsaga. Kaya naiinis ako sa mga tamad eh. Hindi ba? Yung mga naghihintay na lang ng grasya. Magkano ang puhunan mo sa ganyan? 2,000 po, ma'am. Sa bawat araw. Opo, ma'am. So nababawi mo naman yun, may kita ka pa. Hindi, ma'am. Ay, hindi, bakit? Pag may nasira, ma'am, tinatapon namin. Ano pag nasira? Nabulok. Oh. Doon po, tinatapon na lang po. Kasi hindi na po pwedeng balik sa tindahan po eh. Oh, so sabi mo nakaka-6 na tray ka sa Opo. maghapon. Eh di ubusin mo na lang yung 6, 7.
Huwag ka nang bumili ng sobra. Kaya nga, ma'am. Oh, ganun yun. Ano ang pinagsasabi? Bulok daw, sira, dahil nga sa ang na-deliver mo, sira. Opo, ma'am. Nako, ano ba naman yan? Okay, tanungin natin ha, kung ano naman ang kabilang panig. Sa totoo lang, siya raw daw dapat ang magreklamo sa balot ni Burnok. Pero grabe din daw ang mga paratang nitong si Burnok na grabe daw makahingi ng balot itong si JR. Nako, JR, ano ba ang totoo? Humarap ka na. As makakagod mo, pre. Dito mo pa dinila yung reklamo mo, ha. Oo. Bakit? Alam mo, kailangan mo talagang kumain ng marami pang balot, JR. Ha? O, anong problema? Ma'am, di naman po totoo yung ma'am, na mabaho, ma'am. Basag po, ma'am. Bumili po ako ng balot sa kanya. Basag. Kasi binabalik ko po sa kanya, ayaw niya ibalik. Ayun, so ayaw mo nang ipabalik. Sandali, hindi ba ang balot, kailangan mo naman basagin talaga para Yun nga po, ma'am, kainin? kasi ma'am, bumili ka nga po, ma'am. Wala na po siya sa ma'am. Ah, wala na yung sabaw. Okay, so hihimayin pa natin itong problema sa balot na matagal na kayo magkumpare. Yes po, ma'am. O, magkaibigan naman pala kayo. O, dahil lang sa balot, biro mo, magkakaaway kayo sama ng tingin ni JR, oo. Tingnan natin ha, hindi ba talaga marunong magnegosyo itong si Burnok? At talaga nga bang si JR ay reklamador lang talaga at gustong makaisa? Aalamin natin naman mabuti ito at meron pa tayong taste test. Yan. Sa pagbabalik ng Face to Face, harapan! Face to face, sinong sisimango? Harapin mo, face to face. Ang sabi ni JR, hindi naman daw talaga masarap yung yung balut penoy ni Burnok. Pero kain ka naman daw ng kain. Hindi totoo yun, ma'am. Ha? Hindi totoo yun. Ay, hindi totoo. Nisiraan niya lang ako. Eh, minsan ka lang nag-order. Hindi, ma'am. Kumbaga, ano po, ma'am, bumili ako sa kanya, pero ma'am, minsan talaga, ma'am, namutang ako sa kanya. Pero binabayaran ko naman po. Hindi ko tinatanong pero lumabas. Hindi po ako buraw. Na kumisan umuutang ka. Yes po, ma'am. Oo. So, teka muna. Masarap ba o hindi yung kanyang balot? Hindi po, ma'am. Hindi. Bakit? May timpla ba yun? Wala namang timpla yun. Nasa ano ba yan? Nasa pagluluto? Burnok? Hindi, ma'am. Nilalagyan po ng asin niya, ma'am, tsaka bechin para lumasa siya. Para lumasan. Opo, Yung pagka binuksan mo na. Opo, ma'am. Hindi, kahit ayun. nilagaw mo siya. Oo. pwede na yun. O, dito sa ating mesa ng ebidensya, nandyan hindi lang chicharon at saka suka, meron siyang balot. Ikaw nga. Sige nga, kayo nga. Pwede bang ako chicharon na lang? Hindi talaga ako kumakain ng balot. Naaawa ako sa sisiw. Kuhain na lang kami. Okay, habang nagbibigay ng mga balot penoy sa ating mga sausawero at sausawera at trio tagapayo, paano daw malalaman ang balot sa penoy? Anong sagot? Burnok? May guwit po siya. May guhit. May marka na. May marka. May marka po yung penoy. Oo. Ang tawag naman po dito ay chicharon hangin. Yes. Ay, type ko rin ito. Lagyan mo lang ng Pag nilagyan mo ng suka, malulusaw. Di ba? Yes. O, ayan na. Tikman mo na. Ito na, naglalaway ako nung sa mesa ng ebidensya pala. Hindi ka ba, Thank you, ate. hindi ka ba kumakain ng balot? Kumakain po. O, ayan. Ang kaya. Gusto ko ito pag sa bus, di ba, yung malayong biyahe. Ah, Talagang hangin eh, oh. Ay, kinain talaga. Okay, so ako, hanggang chicharon lang po ako. Naaawa po ako sa sisiw. Never po ako nakasubok po ng balot o penoy. Pero eto, si Ryle,
At si Tuesday, nakapangalawa ka na, Ryle, tumigil ka na. Isa lang po. Ha? Isa lang ba yan? Naubos na. Okay, pati ang ating trio tagapayo, natikman din nila, sausawero at sausawera. Ano ang hatol? Masarap ba? Masarap? O, dito kayo. Kulang sa asin! Masarap ba? Hindi, nabitin ako. Meron po kasi Masarap ba? Ayun, o. Maayos ba, Doc Camille? Okay to, okay to. Okay na okay siya? O, ayan. O, so, yun ang pruweba na yung kanyang binibenta, hindi naman hindi masarap. Pero hindi yun ang reklamo naman ni JR. Ang reklamo ni JR, basag na, wala nang sabaw. Okay, so, malaking bagay ba kung papalitan mo nalang yung iisang balot lang? Ang ginagawa mo, nagpapakamatay ka na. Hindi, yung sabon. Sabaw mo. Talaga naman. Nagpipilit ako, Rales ka pa dyan. Okay, so, itong reklamo niya, isang balot lang ba ang pinag-uusapan? 4 po. 4 na basag na. Ha? Tama ba? Yes, ma'am. Magkano isang balot? 25 po. Ayun, 100 piso rin. So, malaking bagay. Tama ba, Burnok, ang nangyari daw na bagsak mo yung styrofoam kaya nagkabasag-basag? Hindi po, ma'am. At paano? Binigay sa akin, ma'am, basag talaga, ma'am. Hindi niya napansin yung ma'am. Kasi kuha siya na ng kuha. Eh ako, ma'am, hindi ko po napansin na basag yung kinukuha niya. Kasi, ma'am, kung napansin ko yung ma'am, tapos sabihin ko sa kanya. Kailan mo nakita na basag? Sa bahay na po, ma'am. Pag-uwi ko po. Kakainin ko na. Yun ang problema. Hindi mo alam kung ano talaga yung totoo. Kasi sino yung testigo? Sino yung makakapagsabi ng talagang nangyari? Tapos pa, ma'am, ibabalik ko po sa kanya yung balot, ma'am. Ayaw niya tanggapin. Kaya sobrang batit ko, ma'am, binasa ko sa harapan niya. Gusto ko nga pasagin lahat ng balot niya mong sa harapan. Huwag naman, 100 piso lang yun. Kaya nga po niya ibalik sa akin, ma'am. Ayaw po niya man akala ko, ma'am. Yung sabi niya sa akin, kumbaga, pinilit ko lang daw basagin. Sinasadya ko daw. Oh, okay. So, init lang ng ulo sa pagitan ninyong dalawa ang nangyari. Siguro nga po, ma'am. Oo, ganun lang Sa yun. kanya, Kasi 100 piso lang naman eh. Ang laki po ng galit sa akin yung ma'am eh. Oo. Sa pagkalmadong pag-uusap, dyan mahahanap ang solusyon. Pero tingnan muna natin, mukhang magkakainitan pa. Kasi may dagdag bawas kaya sa kwento ng dalawang panig. Malalaman natin mula sa kanilang mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Din mo face to face. Siya ang nagpalaki sa pamangkin na si Burnok, kaya masakit sa kanyang kalooban ang paninira daw ni JR. Dahil lang sa balot, Weng, humarap ka na. Kasama ka sa paglalako ng balot. Totally po, nasa bahay po siya, labas na po ng bahay, yung paninda po niya. So, totally, doon lang po siya sa harap. Totally, siya yung pamangkin kong pinalaki ko. 4 po sila. Dahil yung mama niya nag-abroad, bata pa siya, 8 years old. Oh, hirap din ano, Opo. yung nanay mo pala nasa Opo. abroad. Oo. Nagkikita naman kayo paminsan-minsan. Ngayon po, nasa bahay na po Nasa siya bahay ngayon, na. totally hindi na po nag-abroad si ma'am niya, matanda na eh. Oo. So, totally si Bornok, isip niya, isip bata. Kaya hindi naman po, nalalaman ko na lang po sa kapitbahay namin, nabubuli siya. Na inaaway nila, na inaano ko yung pamangkin ko. Anong sabi ng doktor? Kaya mong mag-aral? Kasi pwede ka namin pag-aralin. Gusto mo mag-aral na? Pwede naman po, ma'am. ALS, oo. Di ba? Para para meron ka rin pinaglilibangan na matututo ka pa. Nahihiya na rin daw po siya, ma'am, kasi po, daw po, matanda na siya. 38 years old din Eh ano ata. ngayon? Meron nga 50 eh. Ganun Bumabalik po. ng grade 1. Meron. Yung negosyo po niya, inuutang ko lang po sa Bombay. Ako po na nakikipag-usap kasi gusto niyang talagang magtinda. Dahil yung mama po niya, wala na pong trabaho. Ayun. Opo. Gusto pang makatulong sa nanay. Gusto makatulong sa nanay niya, totally. Doc Camille, nasa spectrum ba si Burnok? Kanina kasi nag-assessment po kami, ate ko rin, kasi gusto ko ding malaman dahil ayoko naman basta biglang magbibigay ng diagnostic impression. Definitely, nung nagkaroon po kami ng assessment, unang-una, hindi po siya makabasa. Hindi rin siya makasulat. So talagang hindi po pwede na makakapagbigay kami ng paper pencil test. So nung nagbibigay siya ng stories niya, sobrang mga phrases lang. In fact,
back 2 words, 3 words, ganun. And then, paulit-ulit lang. So, I have to stop. And then, nung tinatanong ko na siya, sabi niya ganun na, hindi ko kaya yan. Wala akong alam. Hindi ko alam kung ano yung letter A, kung ano yung letter B. Pero, pag tinanong niyo siya kung paano siya magsukli, believe ka. Dahil kasi may practical skills. So, ibig sabihin po, pagdating sa ganitong pagkakataon, ito yung sinasabi natin, it's a neurological condition, yung sinasabi natin, intellectual disability. Pero baka nasa level 1 lang po siya. Yung conceptual skills niya, medyo mahina lahat yon. Pero, meron siyang practical skills, which is yung pagsusukli, yung pagbibilang, yun lang po yung talagang alam niya. Pero in terms of social skills, medyo sabihin na natin na talagang tagilid. At the same time, meron pa pong isang nadiskubre na si Burnok po ay hanggang age 29 ay ginugulpe. Ginugulpe? Ginugulpe. Totally, yung ano po yun, yung kuya ko po yun. Ano na po siya, nagbago na po siya ngayon. Nagbago? Talaga siya. ba? Oo, nagbago na yung kuya Pero ko. traumatized. Totally, alam ng mga kapitbahay namin, nagbago na siya ngayon. Doc Camille, Okay. I don't think totally siyang Ate, 13 na yun to. retarded. No, I it's happen mild, to believe yeah. that maybe he just needs to study. Yes, at the same time, mas prominent ate ko rin ang PTSD eh, yung post-traumatic stress disorder. Dahil kasi every time na halimbawa may sumisigaw, regardless kung si JR yon, affected siya doon. So meron palang kadahilanan, JR. Alam mo ba lahat yon? Na ginugulpi siya hanggang... Ay, hindi po, ma'am. Hindi ko na po alam. hindi ba? Bata pa po ako siguro. Alam mo, yun na nga eh. Lahat kasi ng bagay may dahilan. Okay, eto na ha. Yung sa kakampi mo naman, JR, may magandang intensyon si JR. Ayon naman yan sa kakampi niya na ang pangalan pa lang, mapapalingon ka na. Pogi! Humarap ka na! Pogi! Pag yan, hindi yan ano Grabe naman. Okay na nga, sige na nga. Ngiti pa lang, pogi na eh. Oo nga. Bakit ba parang feeling mo ginagalit ni JR si Burnok? Totoo ba yon? Hindi po. Ano ang nangyayari talaga? Yung binili niya pong balot na sinasoli niya po, pulutan po kasi namin dapat yun. Basag po kasi yung isang binili niya. Sinasoli niya po yung isa, ayaw niya po tanggapin. Yun lang yun eh. Di ba yun lang yun? Kasi akala niya po siguro kasi sinadya po niyang basagin eh. Basag naman po kasi talaga ng binigay. So, ikaw ba ay nagsasabi sa kanya na ano siya? Special child? Ganon? Ako naman po talaga, ma'am, kasi ma'am, bakit, ma'am? Isip bata kasi yan, ma'am, eh. May pagkamanggulit pa, ma'am. Oo, hindi naman sa Pero gano'n. alam mo, Siyempre, nagagalit totoo yun. din ako. Totoo yun. Dahil ako, tita ako, nagagalit ako, nasasabihan yung pamangkin ko ng gano'n. Anong nararamdaman mo, Burnok, pagka tinatawag ka ng ganong mga... Nasasaktan po ako, ma'am. Ha? Nasasaktan. Siyempre, nasasaktan ka din, Hindi ko, ano? hindi ko na mapipigilan sa sarili ko kung pwede kong bugbugin siya. Pero, Mabuti nga po naisip ko na nakakapagpigil yun, pa, ma'am. laki-laki ni Burnok eh. Awat ko din po siya. Oo, Ayoko rin po kailangan siya awatin mo may sarili mo. kaaway. Kasi po, kapitbahay po Kaya ako namin lang po siya. sinasabihan siya ng gano'n, ma'am, para ma'am, ipagtanggol niya rin yung sarili niya, para maging malawak po kasi siya, ma'am. Maging malawak kapag yung sitwasyon, ma'am, kumpare ko, kumpare kong buo po talaga yan, ma'am, eh. Wag na kasi yung mga ganong salita, imbis na makatulong, baka lalong makasira sa isip. Pabayaan mo na, hindi mo na responsibilidad yun. Maging magandang kaibigan ka na lang siguro. So, okay, Burnok, gusto mo naman mag-aral. Opo, ma'am. Kita mo, feeling ko talagang there's nothing deficient. Tingnan natin ha, hindi ba nakakabilib din naman si Burnok? Mahina man sa ibang bagay, pero may pusong mamon para makatulong. Tutok lang mga kaharapan dahil magbabalik ang Face to Face Harapan. Pin mo face to face. Okay, so ano masasabi ng mga sausawero mula sa Team Pula? Ayun, Burnok, tungkol dun sa pagnenegosyo mo, kasi syempre, alam naman natin yung kasabihan na the customer is always right, na maaari sigurong mas maigi kapag ka, may nag-aalalay sa'yo tungkol dun sa mga reklamo ng ating customer, para alam natin kung paano siya ma-handle na mas maigi at para hindi rin ikaw maapektuhan in a bad way na mahirapan ka din. Okay. Tama.
JR, alam mo na siya ay nagsisikap para makapaghanap buhay at makatulong sa kanyang pamilya. Dahil pa lang doon, dapat maintindihan mo bilang kaibigan, sabi mo din na tulungan siya at kahit man sabihin natin na 100 pesos man lang yon, para sa kanila ay yun ay mahalaga na. Lalo na siya ay lagit nagsisikap araw-araw. Okay, sabi nga nila, ano ba yan? Hindi na ba uso yung the customer is always right? Hindi rin, ano? Hindi na, Attorney Lorna. Ang katapat niyan buyer beware. Oo. Kasi hindi customers is always right. Dapat you also use your discernment, no? Oo. Kasi kunyari, may nakita kang basag na, huwag mo lang bibilhin. Correct. Diba? At saka lalo na sa online, di mo alam kung gaano kalaki. Akala mo, bibilin mo ay malaking bisikleta, yung pala ganito lang kaliit. Oo nga. So, buyer beware. Caveat emptor. Okay. At sinabi rin ni Attorney Lorna kanina, bawal ang nagsasalita ng mongoloid, etc. Ganyan, masama yun, hindi pwede, no? Okay, Dr. Love, paano natin patutubuin ulit ang love sa pagitan ng dalawang magkaibigan naman? Salamat, Ate Kuring. Ano lang, nakita ko lang kay JR, yung hindi ko alam kung anong intention ni JR, pero wala akong makitang dahilan na logical. Pag bibili ka ng balot, maniwala ka sa akin kasi lumaki ako sa Pateros. Kaya alam ko yung mga balot na yan. Kung bibili ka ng balot, ang unang tinitingnan mo kung buo o basag. Hindi ka bibili ng balot tapos titingnan mo pag nasa bahay ka na. Normally, sinisilip mo na yun kung basag. Talagang pag nabasag ang balot at lalo nasira yung parang filament niya, nahahanginan yung loob ng balot, pag lumamig yun, hindi mo na makakain yun. Ang sama ng lasa. No? So, ang nakikita natin dito, yung shortcomings, kakulangan ni Burnok. Sana naman kasi JR, maunawaan mo na siya na may special needs siya. Una, hindi siya, yung term ni JR kanina, mongoloid, hindi siya mongoloid, ano? Yung mongoloid, hindi na natin ginagamit yung masyadong insulting yan para doon sa mga people with special needs. Dapat maunawaan natin siya. At bilang kaibigan, ikaw siguro ang dapat magprotekta at makaunawa sa kanya sa halip na samantalahin mo yung kahinaan niya. Dito makikita, kailangan ng mga taong katulad ni Burnok ang compassion ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ngayon, alam mo na, yung kasaysayan ni Burnok, na marami siyang pinagdaanan na traumatic. Siguro ito yung panahon para ikaw mismo makaunawa sa kanya at maramdaman niya na kaibigan kanya at masasandalan ka. Ayan, oo nga. Kasi ngayon, nalaman na ni JR yung gaano kalalim din yung pinagdaanan ni Burnok, ano? Okay, so ano naman ang kailangan, Dr. Camille, na gawin ni Burnok ngayon after your initial assessment? Okay, alam niyo, siguro further, ma-enhance yung mga social skills niya. Kasi kumisan tayo, nalilimit tayo kung ano yung mga social skills. Kaya kumisan hindi siya makakapag-reason out pag mayroong nagko-complain. Dahil ang alam niya, ito lang. So, malaking factor dito, totally anti. Kailangan tulungan mo siya pagdating sa suporta kung paano mo matutulungan na matuto siya na magrason, matuto siya na yung mga ganong klaseng skills. At saka natutuwa ko kasi ate ko rin nung sinabi ko nung tinanong ko si Burnok, sabi niya, 5 years from now, anong mangyayari sa'yo? Kasi 42 years old yung kapatid niya. Sabi niya, dadagdagan ko na yung tinda ko, kasama na yung mga prutas na siya ang nagtanim ng mga prutas na yon, yung kay Mito at saka yung Indian mango. Sabi nga niya, sayang, sana nagdala ako dito dahil nabenta ko sana yun. Yun ang sinasabi niya. So talagang believe kayo, may mga skills siya na kakayanin, yung talagang gusto niya kasi talaga one thing, makatulong at kumita. So yung factor na yun, siguro hihigitan ka, JR, dahil kasi kung makita mo lang kung ano yung motivation na meron si Burnok para mabuhay at tumulong, malaking factor yon na ikaw ang makukonsider kong disabled pagdating dito. Ayun, mahirap na yon. Wala tayong pag-uusga dito, JR. Sinong may kasalanan, kung sinong...
talagang hindi lang nagkaintindihan sabay init ng ulo. Pero ngayon, alam na natin ang mga background, ano? At sana, lumawak ang pangunawa ng lahat ng partido. Pero malalaman pa lang natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Sa mukha mo, te! Ano ka ba mo? Agaw sa'yo! Pero ano sabi ko na ako mo? Ikaw ang managaw ka talaga! Managaw ka! Suki! Si Gina, inagawa na nga ng suki sa basura. Pati asawa daw niya ay inagaw pa. At ang kapitbahay na si Jenna ang tinuturong sulutera ng asawa. Sila bumabaybay lang. Nakakaloka, umabot sa matinding bangayan ang isyu ng dalawa. At maging kapatid ni Jenna na si Angel nang gagalaiti. Kala mo kalakal na sa ako, kukunin mo sa akin. Managaw ka talaga! Managaw ka! Hindi ka kasi wala kang alam sa pag-aaw. Masangsang at masakit ang batuhan ng mga salita ng tatlo. Napansin ko lang, keber na mga kulang-kulang ang ngipin ang tatalas naman ng mga dila. Ako, ano? Ano? Bakit? Ano? Hindi ako natatakot sa'yo! Saan hindi ako natatakot sa'yo, Jenna? Ayoko na ako kita ipagmumukha mo eh! Yung mga problema ng ordinaryong Pilipino talagang pare-pareho din talaga. Una, papustiso. Yan! Totoo yan. Di ba? Bakit? Gusto mo? Hustisya, pustiso para kina Gina, Jenna at Angel. At pagkalipas ng ilang araw, dinala na namin sila sa ating partner in good deeds. Chineck up ng Real Herrera Dental Clinic ang kanilang mga ipin. Nilinis ang mga natitirang buo pa. Binunot ang mga sira at saka sinukatan para sa pustiso. Ang pinaka goal natin dito is yung makanguya sila, makakain sila ng maayos at magamit nila yung pustiso nila sa tamang paraan. Kung dati ay sige ang bungangaan, sa pagbabalik ni na Gina, Jenna at Angel sa clinic, nagigirian at panay na sila ng tawanan. At sa pagsuot ni na Gina, Jenna at Angel ng kanilang bagong pustiso, kita nyo naman, mula sa pagiging trash talker, puro magaganda na ang lumalabas sa kanilang bibig ngayon. Tagal na panahon, ngayon ulit ako magkakaipin at magaganda na ang aking paghinti. Thank you po! Excited po kami, makakapag-confidence na po ako. Umiti ulit at gumanda. Makakakuha na po ako ng mas maayos na trabaho. Dahil excited na po ako, may confidence na po ulit ako sa sarili ko. Mga inspirado at magaan ang pakiramdam. O diba, fresh na mga ngiti para sa fresh start at pagkakaibigan ni na Gina at Jenna. At si Angel din, sumumpang hindi na mambubuyo sa kapatid. Abay sayang naman daw ang pustiso kung sasayangin lang sa away. Kaya smile, smile, and smile na lang sila sa life. At yan po ang face-to-face harapang tulong. Harapin mo face to face. Naku, hindi mo talaga masasabi kung sino yung nakaka-enkwentro mo. Halimbawa, bibili ka lang sa tindahan o kaya sa mall. Yung kausap mo pala na tindera, ang lalim pala ng pinagdadaanan noon. Hindi natin masasabi. Lahat tayo, bawat isa sa atin may kwento sa likod ng ating mga ngiti. Hindi ba? Na hindi natin masasabi. Ganun ang nangyari dito. Nalaman natin yung malalim na pinagdadaanan ni Burnok. May hugot din pala si JR. Single parent, nagpapaaral ng dalawa, walang 4-piece, walang provision galing gobyerno. On call sa catering. So meron din siyang pinagugutan. Kaya yung balot, malaking bagay kay Burnok, malaking bagay din kay JR yon, no? Kaya gano'n, nagkaabutan lang. So ngayon, ang gagawin natin, syempre, lahat ng pinagkakakain ninyo, babayaran natin. Sorry. Magkano lahat yun? Lahat-lahat yun, magkano? Sige na, ano? 2,000 po. Baka naman puhunan mo lang yun. Ano yung talagang benta mo? Ayun po, 2,000. 2,000 lahat. O gawin na natin 2,500. Okay? Salamat po.
4-5, di ba? Para may benta ka naman. At dagdagan pa natin ng 2,000 para makabili ka ulit. Salamat po. So, 4-5. Ikaw, bibigyan kita ng 500 para mabalik na yung 100 piso mo na totally. Totally 500. O, sa ibibigay namin sa'yo, bigyan mo naman siya ng 6 na balot na siya nang pipick up sa inyo, ha? Okay ba yon? Okay po, ma'am. Okay yun, parang peace offering balot. Okay. So, ilalapit din natin syempre si Burnok kay Doc Camille para sa assessment para may pagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Sa grade 3 ka na. Okay, pwede yun. Di ba? O, ngayon, si Tuesday naman, bibigyan mo ng trabaho si JR dahil sabi mo, Yes. nakatrabaho mo na si JR sa catering. Magbubuo ako ng catering pero isang event ka lang a year. Oo. Ay, ano ba yan? Pero milyon ang sahod. Ano ba? Sorry. Sobra ka naman. Sorry. Oh, magkamayan na kayo. Balot lang yan. Sige Oo na. nga, bati na tayo. Nakita niyo naman kung ano ang epekto. Sige na. Ayan. Okay. O, ayan. Maganda. Kapan na kayo. Sige na. Yakap. Okay. So, kailangan natin iniintindi natin ang bawat isa. Tapos yung kapatid mo, naku, pag mangyari ulit yan, isumbong mo sa amin, pakukulong ko yung kapatid mo, ha? Oh, pero nasa barangay na siya ngayon, no? Oo, so maayos na. Biro nyo, dahil lang po sa 100 pisong 4 na balot, biglang naungkat ang mas malalaki at malalalim na issue na madalas hindi natin alam sa araw-araw nating pakikitungo sa kapwa-tao natin, di ba? Kaya nga sinasabi natin na hindi tayo makapanghuhusga sa kahit anong sitwasyon. Balot lang na nasira, may issue pala ng halos habang buhay na napananakit ang pinagdaanan ng isa at hindi pa nakapag-aral. Pero nagsisikap. Yung isa naman single parent pala na nagpapaaral ng 2. Bago tayo magpadalos-dalos sa panghusga, kailangan alalahanin natin parati, may dahilan ang lahat at lahat ng dahilan malamang hindi natin nalalaman at wala sa atin ang perpekto. Ako po ang inyong Ate Kuring at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Ginawang inuman at tambayan, harapan ng bahay. Sige! Bakit ka sumusugod sa bahay? Tingnasin ka! Wala ka lang karapatang magsalita pa! Wala bang ibang pwedeng lugar doon ng inuman? Kaibigan ko po kasi doon po malapit ako. Paglasing na, hindi siya magwawala away na po. Hindi nga mo yung galit mo dito kay Ate Lisa.